Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Naturally ang pagpapatawa. Hindi mo kailangan, anak ng tokwa, hindi mo kailangan babuyin mo ang Korte Suprema. Mantakin yung mga kababayan, isang individual, ganito ho ang sasabihin niya sa kataas-tahas ang hukuman ng sambayanan nito. Tuta ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Kahit hindi ho Duterte ang tinukoy niya diyan, kahit tuta ng mga Marcos ang Korte Suprema, hindi ho natin kayang sabihin 'yan. Hindi ho natin pwedeng sabihin yan. Kasi ano ho yan eh, yan yung kataas-taas ang hukum. Kailangan ho nating respetuhin yan. Kahit ano pang ilabas na desisyon yan, mapapabor o against sa ating mga pinaglalaban, dapat nating sundin. Kasi kung hindi natin susundin yan, para tayong banana republic, ika nga. Yan ang mga Italianista at ensaymada. Yan ho ang mindset ng mga bangag. Pagka hindi paborable sa kanila ang desisyon, nagwawala ho sila sa social media. Kaya naman, Attorney Largadon, ito ang paalala sa iyo ng iyong kaibigan na si Attorney Ferdy Topacio. Attorney Ferdy, salansanin mo itong mama na to. Game. Alam niyo po, kaibigan ko yung si Atty. In fact, lagi kami nagko-concert yan. At kasamang Larry, I'm sorry, but this is no laughing matter. I am an officer of the court and as such, isang katungkulan ko na ipagtanggol ang karangalan at reputasyon ng ating kataas-taasang hukuman. So, I'm sorry. I hope we can still be friends. Sa akin, this is nothing personal. This is part of my duties as an officer of the court. I had to do this. I hope you understand. Alam ko na kung ikaw ay abogado pa rin hanggang ngayon at ako ang gumawa nito, if the situation were reversed, you would have done the same thing. Pero kung gusto mo magkantahan, wala pong problema sa akin. Passion natin yan, kasamang Larry. Yun. Kung sakaling magkakantahan sila, ay tayo dadalo dyan. Pupunta tayo para dito kay Attorney Ferdy Topacio. Nakita nyo naman ho ang paninindigan ng mama. Nakita nyo ho kung saan siya tumatayo sa lahat ng issue sa ating bansa. Lagi hong nakikita natin na laging nandun sa tama. Para sa ikabubuti ng nakakarami. Yan bang petition na yan? Para sa kanya yan? Para ho yan sa rule of law, para ho yan sa kataas-taasang hukuman, para ho yan doon sa mga individual na hindi basta-basta pwedeng lapastanganin o pagsalitain ng kung ano-ano, yung mga lumalabas sa Korte Suprema. Hindi lang ho isang ulo, hindi ho yan hinalal ng kung sino-sinong tao o na-point yan ng presidente. Pero yan ho ay dumaan sa napakatinding pag-aaral, pagsasanay, bago siya nakarating dyan sa lugar na kinahahantungan niya na yan. Tapos, ganun-ganun mo na lamang sasabihan na tuta-tuta. Unfair naman ho ata para sa ating Korte Suprema, para sa ating Chief Justice at mga Associate Justice. Yan mga ganyang klaseng statement. Kaya kung tayo yung tatanungin, dapat isama itong si Larry Gadon dito sa petition for indirect contempt na yan. Na inihain itong sila Attorney Ferdy Topacio, Attorney Mark Tolentino at itong si Kong Jing Paras. Palakpakan muna natin itong mga individual na to. Sobrang, nung kanina kasi medyo busy tayo kanina meron ho tayong inasikaso. Nung nakita ho natin itong balita na to, kaya itong inuna ko kasi sobrang natuwa ho tayo dito mga kababayan. At least, di ba, yung iba dyan, magdadahan-dahan na, maghihinay-hinay na sila sa pagbibigay ng komento o pagkikriticize dyan sa mga
against tayo o pabor tayo, hindi yung natin para sa atin ng banatan, pati yung mga individual na papangalanan mo, si Gismundo at tutayan ng mga Duterte. Unfair ho yun. Hindi ho yan halal. Hindi ho yan kung ano, nag-aral yan at marami silang ulo na nandyan. Hindi ho basta-basta na yung isang associate justice, may influensya niya yung isa. Yung chief justice, i-influensya niya yung mga, hindi ho ganun gumagana yun. Merong kanya-kanyang pag-iisip yan. Hindi ho yan kagaya ng mga congressman dyan sa House of Representatives na kung saan kung ano ang iniisip ni Martin Romualdez, yun na lang ang ginagawa ng mga walang yan. Yung iba pa nga, nagtatalpak, di ba? Anak ng tokwa, tingnan nyo na lang ho mga kababayan. Sa tingin nyo ho ba sa Korte Suprema, ano yan, gagawin ng mga mahistrado natin na habang nagsisession sila, nagtatalpak yung mga kasama nila, yung isang Associate Chief Justice? Hindi ho nila ginagawa yun. Yun ho ang kaibahan. Alam nyo kung sino dapat tanggalin sa pwesto, makulong? Yang mga congressman na yan dahil wala nang ginawa yan. Mula nung una pang panahon hanggang ngayong kasalukuyan, yan ho ang mga pahirap sa sambayanan. Yung sistema na to naikutan nila para ma-take advantage nila sa kanilang mga political interest. Ika nga. Eto mga kababayan, itong si lipat ho tayo kay dito kay teka lang. Eto kay Attorney Rowena Guanzon. Mahusay din ho yan eh. Yan ang mga tignan nyo ho mga kababayan. Ito alam ko naging associate justice to dyan sa Korte Suprema. Tignan nyo ho si itong si Attorney Rowena Guanzon. Wala na siya dyan. Wala na siya dyan sa na yan, dyan sa bulwagan na yan. Pero yung practice, yung pagiging dapat maprinsipyo, hindi basta-basta na i-impluensyahan ang kanyang mga pinaglalaban. Tingnan nyo. Pati dyan sa mga tayo niya sa mga bagay-bagay, yung pagiging consistent niya doon sa kanyang mga pinaglalaban. Noong panahon ng kampanya hanggang ngayong panahon kasalukuyan. Yan ang kaibahan ng ali na yan. Lagi kong sinasabi dito sa PH Update, katangi-tanging dilawan at pinklawan na nakatawid sa gitna ng mga Duterte. Na yung tipong yung mga, hindi dahil yung naratibo. Hindi pa rin niya, hindi pabor ba si... Wala nga siyang statement sa kung napakaraming issue na talagang, di ba, yung tipong pagkakadukot kay dating Pangulo, pagkakakidnap kay Tatay Digong. Pabor ba siya o hindi siya pabor? Hindi natin alam. Pero the way na iposisyon niya ang kanyang sarili na magsalita siya, makikita ho natin yung pagiging hindi siya pabor o hindi. Mahusay ho niyang ipinosisyon ang kanya. Pero ang consistent dito, yung pag-inom niya ng Coca-Cola. Maya't maya meron diyang Coca-Cola kaya nagka-diabetes na lang, di ba? Attorney Rowena huwag niyo kalimutan yung gamot niyo. Yun ang consistent sa kanya. Kung ano yung mga sinabi niya, tinatayuan niya. Asan yung mga ibang pinklawan at dilawan? Yung ibang mga nagsasalita pa na, "Huy, tax evader ka, magbayad ka ng tax mo." Wala na, nasa administrasyon na. Ito, pakinggan natin. Ang isa sa mga minamahal ng sambayanan, hindi lang ng mga pinklawan at dilawan, pati ng mga Duterte, yung mga pinklawan at dilawan na nasa tamang kaisipan, sigurado tayo, mahal pa rin yung ali na yan. Tayo, pinapanood natin dito dahil nasa tama yung sinasabi niya. Pero hindi ho natin sinasabing kaalyado natin yan. Hindi ho yan DDS. Pero nasa tama. Ito ang magandang halimbawa na pagka yung bias nyo, tinanggal nyo, yan ang mga magiging opinion nyo. Pagka, kita nyo naman sa House of Representatives, di ba? Ano yung sinabi niya? Yaang mga ayuda walang kwenta. Anong nangyari? Walang ang kwenta yung mga ayuda. Pero ikaw, pagka pinairal mo na yung kulay mo sa politika, kahit ano pang pangit ng pinagagawa nila dyan sa House of Representatives, mabubulag ka. Kagaya ng nangyayari doon sa mga Yangon, sa mga nagpe-presscon dyan sa House of Representatives, dahil may kulay na ang mga sinasabi nila, hindi nila mabanatan si Tamba. Ano rin yan, P3WD. Diba? Ano din siya, party list siya. Pero yan naniniwala tayo, maliban sa sagip, diyan sa kung nandiyan ang Duterte, yung party list nitong si Atty. Rowena Guanzon, isa yan sa mga hindi magpapahawak sa leeg nitong si magpapahawak sa leeg dito kay Martin Romualdez. Isama na natin yung BH party list. Okay? Atty. Rowena Guanzon po ang inyong lingkod. Kakapakinig lang po natin ng SONA speech ni President BBM. Pero ako, sabi nga nila, sa 3 taong pinaghihintay natin
na baka sakali naman sa kagitnaan ng kanyang term ay talagang kakayanin niya ang mga problema ng Pilipinas at ang gutom ng mga taong bayan. Ito po, SONA niya ay dapat tinawag nating desperate state of the nation. Oh, Kasi desperate na talaga siya na makuha niya uli ang magandang loob natin. Lalo na yung mga taong bumoto sa kanya. At ang mga taong hindi man bumoto sa kanya, pero tayo umaasa na sana po ay gampanan niya ng mabuti ang kanyang mga katungkulan, lalo na i-stop niya yung corruption. Pero nung unang SONA niya, 3 years ago, ay fresh na fresh pa siya. At hopeful naman po tayong lahat, kahit tayong mga hindi bumoto sa kanya. We wish him success, lalo na ako. Kasi nga sabi ko, baybayan ko rin po ito. Kung kayo na po nanalo dyan, edi pag galingan nyo. Para kami naman po ay maging proud na Pilipino kami. At ang mga pobre ay makaahon man lamang. Sa termino nyo, Mr. President, na 6 years. Ngayon sa midterm, 3 years, ano na ito? Desperate ka na. Yari na. Ika nga, ano ka na dyan, kumbaga kung nagtatrabaho ka sa bahay, ano na yan, puro palpak na lang ang gagawin mo dyan. Tipong mamadaliin muna lahat yan, mga proyekto, lahat. Tandaan natin mga kababayan, lahat ng bagay na minamadali, walang nagiging magandang resulta yung mga yan. Kaya kung ano man yung mga proyektong ibinibida sa atin ng bangag na yan, bantayan ho natin na maigi. Dahil yan ho, mamadaliin nila. Ang problema ho dito, pagka minadali nila, yung kalidad, yung standard, kumbaga yung mga gagawin nila dito sa pamahalaan na to. Bantay ho tayo mga kababayan, hanggat maaari, magpapakita ho ng kung ano-anong hokus-pokus ng administrasyon na to para makapagpakita sila ng resulta sa susunod na 3 taon ng kanyang pamumuno. Pero wag ho kayong magpabudol. Mambubudol ho yung mga Marcos. Manloloko ho yan mga kababayan. Yang si Amy, yang si Marcos Jr., wala akong pagkakaiba yung mga yan. Puro merong mga kuning-kuning yung mga yan. Yung utak ng mga yan, maluluwang ang tornilyo ng mga yan. Di ba? Attorney, ikaw aminin mo, attorney. O tanungin kita, attorney. Based sa yung observation sa nakalipas na 3 taon. Sa tingin nyo ba, sa susunod na 3 taon, merong mangyayari dyan? Wala. Ano na to kumbaga, binibigyan na lang natin siya ng tsansa na alam naman natin na wala naman tayong mapapala. Kumbaga, wala na lang tayong choice kasi siya pa rin ang presidente. Tama, mali. Pero hindi na tayo umaasa. Kayo bang nanonood? Umaasa ba kayo na merong mangyayari sa susunod na 3 taon? Tanong ko sa inyo mga kababayan, tanong ko, meron ba kayong inaasahan? Ako personally, hindi na ako umaasa dyan. At naniniwala ako, karamihan na nandito sa PH Update, wala nang inaasahang magiging magandang maibubunga itong administrasyon na to. Kung meron, edi palakpakan natin. Di ba? Ang dali lang naman ang mga Pilipino, ang bilis maka-appreciate niyan. Di ba? Very appreciative ang mga Pilipino. Pakitaan mo lang na maganda yan, mamahalin ka ng mga yan. Yan ang sigurado ko. Dito kay Marcos Jr., halimbawa meron siyang nagawang matino, napakadali. Ano nga salita lang mahiya naman kayo. Anak ng tokwa, halos 2 araw. Paksa ng mga mainstream media, mahiya naman kayo. Ang tinutukoy niyang mahiya naman kayo, yung mga kinakausap niyang pumapalakpak. Anak ng Petrang Garapata. Ang labo naman nun, mga kababayan. Di ba? Napakalabo nun. Sinasabihan mo sila na mahiya naman kayo. Pinapalakpakan ka, anak ng tokwa, may problema. Malaki ang problema natin dito mga kababayan. Korupsyon, kawalangyaan, kakapalan ng muka, kakagigil. Kasi palubog na. Everything is going downhill. Dadagdagan mo pa ang tax na binabayad ng mga karaniwang tao. Habang ang mga may-ari... Hindi ko nila maintindihan Tax, mayat-mayang press con, mayat-mayang pagpapaliwanag. Alam nyo mga kababayan, wala ho kayong dapat ipaliwanag. Hindi nyo kailangan magpaliwanag sa sambayan ng Pilipino. Hayaan nyo yung resulta nyo ang magsalita para sa inyo. Tama, mali. Ang problema dito, wala pang nagagawa. Report ng report si Auntie Claire. Dakdak ng dakdak yung mga Quadcom.
Di ba, hindi pa nila na-execute yung mga pinaplano nila, ibinibida na nila. Ang natutunan lang ho natin sa buhay, simple lang. Huwag ka muna magyabang. Huwag ka muna magsalita ng kung ano-ano. Shh, tahimik ka lang. Tahimik ka lang. Wala ka maraming sinasabi. Ngayon, pagka na-execute mo na, huwag kang magsalita, makikita nila yan. At kalimbawa, yung presyo ng bigas, nag-25, hindi na 20. Nag-25 na lang. Pumunta ka sa palengke, anak ng toko, heto na ata yun. Pipicturan mo, inipopost mo. Heto na nga sinasabi natin, 25 pesos na yung bigas. Sino nagpapakalat na mabuting balita? Sino? Administrasyon? Hindi. Mga ordinaryong Pilipino. Yun ho ang hindi natin malaman kung hindi makapasok sa kukote nila. Pinipilit nitong si Auntie Claire, 20 pesos, 20 pesos. Kahit anong press con, kahit 1,000 press con pa ang gawin nyo araw-araw, kung wala naman itong resulta, yung mararamdaman ng mga nagpupunta sa palengke, hindi ho yan. Magmumukha lang ho kayong tanga dyan. Rin ng mga minahan na iba ay kamag-anak mo at ay iyong mga financial contributors ay hindi mo ginagalaw ang kanilang kapiranggot na tax sa mining. Dapat sagutin din yan ni Speaker. Na Ano daw, attorney, kaya daw ginawa nila yon para sa ano? Para sa mag-invest tayo sa Meralco. Sabi ni Ralph Lecto. Mo, Mr. President, kung bakit ang taxes sa mining ay hindi gumagalaw. Siya ba ay may mga interest sa mining? Yan din ba ang dahilan kung bakit ang Maharlika Fund natin ay napunta na naman sa isang investment kuno sa mining? Mining lang kayo ng mining dyan. Kayo lang naman nagmamine eh. Ang makaraniwang tao na manggagawa, ng mga nanay na, pinagkakasya na lang po o ano ang laman lang ng kanilang bulsa sa araw na yan, pinagkakasya na lang sa 3 beses makakain man lang sa isang araw ang lahat ng miyembro ng pamilya. Pero ano ang pinaka bongga talagang statement ni BBM, yung akala niya palakpakan natin siya nung sinabi niyang mahiya naman kayo, alam naman ng taong bayan, mga kawatan kayo, mahiya naman kayo. Ba't naman ho kami papalakpak sa kanya? Napakalapit ho sa kanya nang dapat niyang sabihan na mga walang hiya kayo. Tigilan nyo lang, kundi puputulin ngayon mga daliri nyo. Napakalapit po sa kanya. Ano sabi ni Professor Winnie Monsod? Abay, wala siya nakikita ang mga pagbabagong maganda dahil ang mga nakapaligid sa presidente ay mga magnanakaw. Mahiya naman kayo. President BBM. Hanggang ngayon, di nyo pa Mahiya naman kayo. Dapat pala yung mga salita na yun, papunta sa kanya eh. Mahiya ka naman, sir. Anak ng Petrang Karapata, kayo ho dapat mahiya. At yung dalawang, ang tawag dito, hamenchis sa likod nyo. Tawag ni Biden sa dalawang hamenchis eh. Ham si Tambaluslos, si Escudero, di ba? Mahiya naman ho kayo. Kayong lahat na nasa pamahalaan. Isama na natin si VP Sara. Isama na natin lahat. Si VP mahiya naman yan eh. Hindi magnanakaw yan. Kaya alam na natin na kahit siya inaamin na niya na nahihiya na ako sa ibang bansa sa mga nangyayari sa ating bansa. Kababayan natin itatapon. Yeah, di ba? Inaamin na niya. Na nakakahiya ho talaga. Isipin nyo, hindi na siya kasama sa gobyerno. Hindi siya kasama sa gobyerno, ha? Si VP Sara hindi ho siya kasama sa gobyerno, Vice President lang ho siya. Pagka sinabing kasama sa gobyerno, sila ho yung merong shot call kung tawagin. Ano ibig sabihin ng shot call? Sila yung decision maker. Sila yung ika nga pagka merong kung ano man ang nangyayari sa Pilipinas, sila yung merong final say. Sino yung mga yan? Presidente, Speaker of the House, Senate President. Si Vice President wala dyan. Anak ng tokwa. Gusto nga siyang tanggalin eh. pa binabayaran ang 203 billion ng estate taxes ng namatay niyong ama. Nako. Na natalo na kayo sa kaso. Hindi niyo pa rin binabayaran. Bay, kung sana binayaran niyo, nakaahon na lang tayo ng konti.
Hindi po ba? Mahiya naman kayo. Hindi, attorney, ganito. Pagka kung sakaling binayaran nila yan, nasa Senate si Amy, nasa presidente kapatid niya, hindi kukunin nila ulit. Mga magnanakaw nga eh. Ano aasahan natin sa mga yan? Pagka binayaran nila yung estate tax na yan na sinisingil na sambayanan sa kanila, nanakawin nila ulit. Pag nagnakaw Na ang nila budget ay hinayaan ninyo na i-chop-chop. I-chop-chop. I-chop-chop ng pinsan nyo na ginawa nyo pa ring speaker ngayon. Mahiya naman po kayo. Kayo po talaga ang dapat mahiya sa mga Pilipino. Sa mga karaniwang taong halos hindi na makakain. Halos maglalakad na lang po dahil wala ng pamasahe. Ramdam ko tong frustration itong si attorney. Kasi yung sektang rinirepresenta niya yung sektor na rinirepresenta niya ganun na ganun eh. Kung paano niya isalarawan, yun na yun ang nangyayari sa pang-araw-araw na pamumuhay noong mga PWD. Mantakin nyo, yung mga normal na nga pangangatawan, ang hirap-hirap na ho ng buhay, ang hirap humanap ng trabaho. What more, yung mga kababayan nating PWD. Ramdam ko eh, merong hugot eh. Kaya naman kayo. Saludo, attorney. Saludo. Ako, kung ano man ang endeavor mo sa mga susunod na panahon, makakaasa ka sa amin dito sa PH Update na susuporta. Kung alam naman namin, nakita namin na para talaga yung siya kibubuti ng ating mga kababayan. Itong mga simpleng pagsasalita na to, ito kasi yan mga kababayan. Bakit ho natin pinapakita itong mga ganitong klaseng video? Ito kumbaga, sa mga kakapasok sa PH Update o yung mga datihan na dito, magsilbing paalaala kung gaano katindi man loko tong administrasyon na to. Huwag kayo magpadala sa mga mabubulaklak na sinasabi nitong mga tao na to. Si Winnie Bunsod nga, dilaw pa sa pink yan, di ba? O ano nangyari? Yung mga dilaw pink kasama ay wala na pala. Malapit na sila. Nandun na sila ika nga sa breaking point. Magbe-break na ho itong mga pinklawan, dilawan, tapos itong mga Italianista Ensaymada. Tapos na 2023, yan, love pa sila dyan, beso. Pero this time, sino sa dalawang to ang unang ika nga papalo sa isa't isa? Magpapaluan yan. Habang ang mga Duterte supporter, hindi naman tayo nagpatinag. Kung sino yung mga kasama natin noon, sila pa rin ang kasama natin ngayon, di ba? Kaya yung mga ibang naririnig-rinig ko dyan, yung mga kaibigan natin, parang pinanghihinaan ng loob, wag, tayo gusto natin yung mga kasama natin na yan. Ngayong panahon na to, sila yung mga kasama natin. Sa panahon na presidente na si BP Sara, mas malaki ang matutulong natin sa kanya. Information dissemination, pagkontra sa mga paninira sa kanya. Ngayon pa nga lang, napaka-effective ng mga taga-suporta ni Tatay Digong. Wala ho tayong budget, wala hong ika nga, hindi ko kagaya ng Ensaymada, Italianista vlogger, merong pakimkim yung mga yan. Di ba? Tayo talagang para ika nga maitaguyod yung pagsuporta natin kay dating Pangulo Rodrigo Duterte at dito kay Vice President Sara Duterte. Mahal na mahal natin sila. Anong dahilan? Sila ang nakikita natin makakapagpaangat dito sa bansang Pilipinas. Hindi pinklawan, hindi dilawan. At kung umabot man sa punto na makalaban na natin ulit itong si Atty. Rowena Gonzon, itong alin na to, hindi ho natin babalahurain. Yung respeto nandun pa rin. Bakit? Kasi nakita ho natin paano yung pagiging maprinsipyo at paninindigan niya ika nga. Ito, lipat ho tayo dito kay ano pangalan ito? Ed Linggao, kaugnay pa rin sa korupsyon na nangyayari sa administrasyon itong si Bangag Administration ika nga, di ba? Bangag Administration is real. Dito tayo. Yan, lagyan ko lang dito. Okay? Sir Ed, pasok. Napakatagal na po ang usapin ng korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno, issue na madalas iniiwasan ng mga. Ang tagal na yan, yung iba ngayon pa lang nila ngayon lang nila pinapaalalahanan yung mga kaalyado nila na mahiya naman kayo. Mga walang niya. Opisyal. Paano mahiya? Wala nga hiya. Pwera kay Benjamin Magalong, ang alkalde ng Baguio City. Si Magalong po ang lead convener ng Mayors for Good Governance, isang grupo ng mga alkalde na sadyang pinag-uusapan ng issue ng korupsyon. At sa interview ni Magalong sa programang Storycon ng One News, dinetali ni Magalong ang kung tawagin ay anatomy of corruption sa mga public works projects. Ayon kay Magalong, ang pinakamalaking
Anak ng Petrang Garabata. Anatomy of corruption. Di ba? Kung merong anatomy of the human body, meron nung anatomy of corruption sa ating ibang klase talaga, oo. Ganun ho kasistematiko ang pagnanakaw dito sa bansa na to. Ano yung ganito? Yung tipong, sige, putan mo lang ako dyan, iwan mo lang. Hindi! Sistematiko, naka-embedded sa sistema natin yung paraan ng pagnanakaw ng mga walang yang to. Kung pagkakasama siya doon sa sistema. Yung tipong talagang parang dinisiyan nyo yung sistema para makapagnakaw to mga walang yang to. Yung gumawa sa sistema, pinaghandaan na nila na balang araw darating yung kanilang anak, kamag-anak, kaibigan para i-take advantage itong bulok na sistema na to para makapagnakaw sila. Ini-impeach si BP Sara, bilyon-bilyon ng flood control ang ginagastos natin araw. Hindi natin inahanap yung 1 bilyon kada araw na nawawala sa flood control. Hinahanap, pilit nilang pinagpipilitan yung 25 million na intelligence and confidential fund. Anak ng tokwa. 25, again, hindi maliit na bagay yon. Kung kailangan imbestigahan, suportado tayo dyan. Pero confidential nga eh. Di ba? Kung iimbestigahan confidential ni BP Sara, imbestigahan lahat. Lalo na yung mga, hindi naman na, mga agency na hindi nag-gather ng intelligence. Kagaya ng kay Marcos Jr. Mga mayor, imbestigahan lahat yan. Lahat ng nagkaroon ng notice of disallowance, imbestigahan lahat yan. Ba't kay VP Sara lang? Again, hindi ho natin linalang lang yung 125 million. Kaso, ang problema ho dito, napaka-hipokrito ng mga nag-iimbestiga. Pinapalampas natin yung bilyon-bilyon araw-araw na ginagastos ng sambayanan para lamang mapag-usapan dyan sa buwisit na impeachment na yan, yung 25 million, na kung saan nakasaad naman sa batas, confidential. At tayo naniniwala, kailanman hindi magnanakaw yung ali na yan. Meron ba siyang Rolex? Meron ba siyang Patek Philippe? Meron ba siyang Ferrari? Meron ba siyang... Wala siyang ganon. Yung nag-aakusang merong flood control, meron silang jet, meron silang helicopter, meron silang Ferrari, meron silang ganon, yung mga nagmamalinis. Porsyento ng mga kickback ay napupunta sa politiko. 35 to 40% daw ng project cost binubulsa ng politiko. Kumbaga, sa about 100 pisong gastos ng gobyerno sa iisang proyekto, 40 pesos ang tongpats o yung patong ng politiko. 20% advanced, 15 to 20 to follow. Sino po yung politiko? Madalas daw siyang local official at malaki ang posibilidad na siya po ay congressman. Para lang po malinaw, hindi naman po lahat. Pero bakit unang suspect agad ni Magalong ang mga nasa kongreso? Una, dahil sila ang may kakayanan na mag-identify at magpapondo ng mga proyekto na ilalagay sa taunang budget. Baka lang po natatandaan pa ninyo ang issue ng pork barrel na pinagbawal ng Korte Suprema noong taong 2012. Bawal na nga ang pork barrel pero ang uso naman ngayon ay congressional insertions ng mga projects sa taunang budget. At hindi po gaya ng pork barrel, ang mga insertion ay wala pong limit. At pangalawa, ayon kay Magalong, malaki ang kapangyarihan ng mga congressman na magrekomenda ng mga district at regional engineers sa kanilang mga jurisdiksyon. Siyempre, di ba? Ito meron akong kaibigan, engineer. Ito yung pasok niyo dyan. Engineer, ako nagpasok sa'yo dyan, ha? Yung for the boys. Magkano ba yan? Magkano yung natin, yung project natin dyan? 500 million. Yung pang for the boys dyan, yung 20 million, itabi mo na. Ganyan ang kalakaran sa House of Representatives at sa Senado. Padrino-padrino. Yan. Importante po yan dahil ito ang mga mag-e-estimate ng project cost at sila rin ang magpapatupad ng proyekto. Ito pa, ang ilang opisyal ng implementing agency, gaya po halimbawa ng DPWH, may patong naman na 10 to 12%. Kaya't sa porsyento pa lamang ng politiko at mga korap na opisyal, kalahati agad ng project cost nabulsa na. Mag-aawas ka pa ng 5% para sa ibang mga bagay gaya po ng VAT at ng insurance bond. Siyempre, hindi pa po tayo tapos. Tandaan na meron pang kontraktor na kailangan naman ay meron kahit pa paanong kita. 10 to 15% po. Laki ng problema ni Tambalusus dito. Alam nyo,
ano na yun act of desperation yung nangyayari dyan sa House of Representatives. Hindi lang ho kasi hindi ganito na lang, no? Kung sakaling magkasunugan dyan sa House of Representatives, hindi lang ho si Tambang matutusta dyan. Hindi lang ho siya. Karamihan ng mga nakaupong congressman at yung mga congressman noong nagdaang 19 Congress, matutusta ho sila mga kababayan. Kaya kita nyo, nagkaisa sila. Kasi puro magnanakaw ho sila dyan. Hindi ho nakaupo ngayon si Martin Romualdez dahil mahusay siya, matapat siya, kontra siya sa korupsyon. Hindi ho. Yun ho desperate move ng bawat magnanakaw dyan sa House of Representatives. Kung sakaling mapalitan niyang si Martin Romualdez, ma-open yung investigasyon. Kahit yung sila dyan, pwedeng mag-conduct ng hearing kaugnay dyan sa mga flood control na yan. At hindi rin magugustuhan niya nung mga bumoto kay Martin Romualdez na kung saan binigyan ng pondo yung kanilang mga distrito para dyan sa mga flood control na yan. Yang mga bumoto kung gaano karami yung bumoto kay Martin Romualdez, ganun din ho karami ang mga magnanakaw dyan sa House of Representatives. Gloria Macapagal, hindi ko alam. Ang sinasabi natin dito, malamang sa malamang, yung karamihan ng mga bumoto kay Martin Romualdez, mga magnanakaw yung mga yan. Dahil sangkot sila. Meron silang pananagutan na kung saan natatakot sila na mabulgar kung sakaling matanggal si Romualdez. Tama, mali. Yan ayon kay Magalong. Kaya't ang matitira na lamang sa kabuuang project cost, 30% ng original na budget. Yang 30% po ayon kay Magalong, yan na lamang ang pwedeng magamit para matuloy pa yung project. Sa bawat 100 piso ng project ng gobyerno, 30 pesos na lamang ang natitira para, for example, sementoin ng kalsada o itayo ang tulay. Kaya hindi nakakapagtaka na maraming kalsada ang lusaw kaagad kapag umihi yung palaka. Sana man... Ito talaga siya rin. Umihi yung... Hindi, ano yan, strategy din ho nila yan mga kababayan. Hindi ho yan dahil maliit ang pondo. Talagang sinasadya nila na hindi patibayin ang kalsada. Kasi pagka pinatibay ang kalsada, si contractor at si engineer, hindi na ho sikikita. Gusto nila, every other month, nagbabakla sila o nag-aaspalto sila. Yun yung kung tawagin, gusto nila minimaintain yung mga bagay-bagay na dapat sana kung binagyan mo ng matibay yan. Bakit yung mga barangay road? Anak ng tokwa, bata pa lang ako, barangay road na. Hindi nakaspalto dahil simento ang ilinagay nila pang matagalan. Mula bata ako, yung daan na yun, dinadaanan ko hanggang ngayon, daan pa rin. Hindi inaspalto, hindi rinepero, kung ano pa man. Bakit kayang gawin yun? Di ba? Bakit yung mga kalsada ngayon, kung hindi nakaspalto, bukas makalawat, lusaw, isang bagyo lang dumaan? Kasi sinasadya ho nilang bawasan yung halo siguro, yung bakal, dinadowngrade nila yung specification na ibinigay. Di ba? Para pagdating ng panahon, after few months, few years, lusaw yan para may gagawin sila ulit. Sinong magiging contractor, sinong magiging supplier, sinong magiging district engineer o kung sino pa man. Yung mga kaibigan ng mga congressman. Kaya ngayon, alam nyo na ho yan mga kababayan. Kaya kung ano man nasabihin ni Marcos sa kanyang ipang-5 at pang-6 na zona, nasa sa inyo na ho yan kung magpapabudol kayo. Nasa sa inyo na ho. Lagi ko naman sinasabi yan eh. Hindi sinabi ko na dun pala, kaya hindi ko pinanood eh. Alam niyo anong ginawa ko nung nagsusona si Bangag? Natulog ako. Tulog. Pag natulog ka, mas magiging magiging fresh. Pero, pagka ikaw nanood ng Sona, mababad trip ka lang dahil napakasinungaling nung nagsasalita. Galing ito mga estima ni Mayor Magalong. Galing daw ito mismo sa mga kontratista na kanyang nakakausap at maging sa ilang tao sa Kongreso. Isang halimbawa raw dito ay mga proyektong gaya ng solar-powered lights. Meron mga project daw na nakalista ang unit price na 157,000 pesos bawat solar lamp post. Pero ayon kay Magalong, pagkausapin mo naman daw ang supplier mismo, papatak lamang ito sa 35,000 to 45,000, kumpleto na po. Anak ng Petrang Garapada. Yan, ganyan sila magnakaw. Ibig sabihin, talagang accurate ito. 157,000 project unit price, 35,000 to 46,000 pesos lamang ang triple. Kasama na ang kanilang tubo.
So parang may kumikbak ng 111,000 pesos sa bawat poste na libo-libong poste ang tinayo. Ayon kay Magalong, napakadaling i-check ang actual price laban sa project unit price dahil madaling kausapin ng mga supplier. Ang mas mahirap raw ay ang paghuli sa mga politiko na kumikickback dahil wala naman daw nakalagay sa kasulatan at laway lamang ang naging puhunan. Mga kapatid, Ed Lingaw.